Hello! Welcome to Unicorn Princess Tarot. So, ito ang ating astrological reading para sa sign ng Libra, rising sign. Check your rising sign or yung ascendant, no? Or even your sun sign sa iyong natal chart dahil doon nakafocus ang aking reading. So, mas makaka-relate ka doon sa aking mga sasabihin kung titignan mo ito or malalaman mo kung ano yung rising sign mo. Okay? Let's start your reading. Ay, by the way, bago pala ako magsimula ha, kung gusto mo magpa-astrological reading sa akin, palm reading, tarot reading, Unipree, check mo na lang yan sa TikTok shop. And also, if you want, pwede kang dumayo, puntahan mo yung aking friend or i-contactin din siya si Jing Tarot Trader. Search mo yung kanyang Facebook, may sarili siyang YouTube channel, so you might want to check her out. Okay, let's move on. Libra. Ang unang event na pag-usapan natin ay eto bago mag-July. Saturn retrograde is happening on June 29. Magtatagal siya hanggang November 15. Yan, na nasa sign ng Pisces at siya ay naka-retrograde. Kasama niya ay ang Neptune naman na magre-retrograde naman ngayong July 2 at magtatagal naman yon ng December 7, also nandun din sa sign ng Pisces. Okay, so Libra, dahil nagkakaroon ng pagre-retrograde ang Saturn at Neptune dito sa iyong 6th house, yan. Ito ay may kinalaman sa iyong sarili, no? Ito ay may kinalaman sa iyong daily activities. Maaring meron kang mga ma-realize sa sarili mo and pwedeng ito ay reflection sa pang-araw-araw mong ginagawa. Masaya ba ako dito sa ginagawa ko? Alin ba yung mga bagay na hindi nakakatulong sa akin sa araw-araw na ginagawa ko? Na parang feeling ko hindi ko naman talaga to dapat na ituloy or what? Or maybe it has something to do with work or may kinalaman sa sistema mo or sa service na ibinibigay mo sa iba. Okay, tama ba tong ginagawa ko sa pagbibigay ng serbisyo, pagtulong dito sa kanila? And maybe it is also talking about your health. Yan, pwedeng may mga pagkain na parang ito bang kinakain ko na to ay tama para sa akin. So, may mga tatanggalin or may mga reflection na gagawain sa sarili mo para mas maging healthy ka. Yan. And also, hindi lang sa mind, pati yung mga connection mo sa tao. Maaring pumunta ka or tignan mo yung pinaka bottom line or yung pinaka ano ba talaga, parang ganon. Tama ba to or hindi? Na binabalance ba ko nito? But more on, focus mo kasi talaga is para sa sarili mo. Paano mas i-improve ang sarili mo. Yung iba kasi, pwedeng ang focus in the past ay may kinalaman sa paano ba mag-i-improve tong taong to, paano ba ako makakatulong sa kanya. Ngayon, ang iisipin mo is paano ko ba matutulungan ang sarili ko. Parang ganun. And hindi ko naman sinasabing masama yung tumulong, but some of you, pwedeng itong pag-i-slow down ni Saturn at ni Neptune, mas maiintindihan mo at magiging mas sensitive ka sa kung ano ang nasa isip ng ibang tao or ng mga nakakasalamuha mo sa araw-araw or mas nagiging sensitive ka rin sa sarili mo kung ano ba talaga ang gusto mo. Okay? Maybe because in the past, mas iniisip mo kung anong gusto ng iba, anong mararamdaman ng iba. Although yung Neptune retrograde, mararamdaman mo rin talaga kung ano yung mararamdaman ng mga tao sa paligid mo. Pero, mas more on ang i-consider mo na kasi ay kung ano yung nasa sarili mo. Kung ano yung gusto mo talagang i-pursue
or ano yung gusto mong ituloy. And some of you, if you need the feeling na kailangan mong i-let go itong mga kaibigan ito, itong mga taong ito regarding sa work mo, or maybe a business, regarding sa business mo, kung ano yung mga dapat tanggalin, tapusin, or alisin. Kasi nandun na yung marirealize mo na hindi ko naman ito kailangan, ganyan. Actually, ang focus ng Saturn retrograde is for you, not only na ma-improve mo yung sarili mo, pero yung kung paano mababago ang buhay mo para mas ma-reach mo yung goal mo, yung long-term goals mo, no? Kasi kung hindi mangyayari yon, yung mga realizations na yan, parang lagi ka pa rin ganon, di ba? Kung ano yung mga ginagawa mo in the past, nangyayari in the past, kung ano ka mag-isip in the past, kung hindi mababago yon, walang improvements. Ganon at ganon, di ba? And yung, although Saturn retrograde medyo sa iba more on ano ito, parang natatakot kasi oo nga may mga changes, kasama dun sa changes na yon ay yung mga masasakit at mahirap na pangyayari, pero kasama yon sa buhay para mas maitama or mas mai-align kung saan ka talaga dapat, kung ano talaga yung gusto mo sa sarili mo at hindi yung gusto ng ibang tao, dahil buhay mo yan. Okay? And also, ayun nga, this time, nakakatuwa kasi mas magiging seryoso kapag dating sa iyong wellness, sa iyong health. This time, mas magbibigay ka ng time para mag-relax sa sarili mo. If in the past, you are the person na pwedeng more on work, stress, ganon. This time, hindi. This is the time na nagre-relax ka. Buhay to, gusto ko maging masaya sa buhay ko, gusto ko wala akong stress, wala akong isipin. Kung ano yung mga ma-enjoy mo lang na gawain, yun lang ang gagawain mo. Okay? During this Neptune retrograde. And also, I really do like the energy na ikaw ay mas nagre-retreat or umaalis sa mga lugar kung saan hindi ka comfortable at doon ka pumupunta sa kung saan ka talaga komportable. Whether ito ay usaping professional at usaping social activities, you know, maybe if you are in a gym, tapos ramdam mo sa gym na to, hindi ko to feel, ayoko dito, ganto ganyan, parang hindi ko trip, hindi pwede may pagbabago regarding doon sa bagay na yan. And this is also the time wherein mas magbibigay ka ng time sa mga taong close sa'yo. Yung maybe sa house ninyo, ganyan, mga kasama sa bahay, so mas magbibigay ka ng time sa kanila rather dun sa mga taong nakikitaan mo na kasi Neptune retrograde also magbubukas ang iyong third eye niyan. Hindi man yung literal na makakita ka, pero makakaramdam ka talaga na parang itong taong to parang ayoko. Although nagiging mas sensitive ka naman talaga during this time, pero hindi, pati yung mararamdaman ng ibang tao medyo mas magiging sensitive ka doon. Alam mo kung may iniisip sila or dapat ba silang pakisamahan or kausapin or etc. You know? And let's move on to the next event wherein medyo magiging okay naman siya for you. Nasa na ba yung aking listahan? So, nilista ko lang yung mga importanteng events para sa'yo na kailangan mong malaman. New Moon. Nandyan yan sa sign ng Cancer. Okay. And that is happening on July 5, 2024. 14 degrees Cancer. Okay. So, yung new moon mo nasa 10th house, ito ay may kinalaman sa career, status, reputasyon, purpose, no? This is you na pwedeng may mga bagong goals or long-term goals, ito pang matagalan, and also pagdating sa public image, no? Pwedeng
magkaroon ng pagbabago. At ikaw itong gagawa talaga ng pagbabago because new moon is about new beginnings. And ito ay may kinalaman din sa iyong maybe father, tatay mo, or mga taong expert na nagbibigay ng advice sa'yo. So, pwede may mga bago silang maibigay na advice sa'yo, maitulong sa'yo. Yung iba, pwede may kinalaman sa iyong public image. So, maaring may mabago ang iyong persona or public image sa mundo. Maiba yung tingin nila sa'yo or mga tao sa paligid mo. And also, pagbabago ng status. Okay? Some of you, magiging maganda ito para sa iyong career. Okay? Dahil kung ano man yung mga pagbabago na gagawain mo ngayon, magiging long-term ito, pang matagalan. And also, actually, maganda ito para sa mga taong spiritual na tao. Ayan. Or person or people na pwedeng mas ma-align kasi yung iyong purpose, kung ano talagang purpose mo sa mundo, pwedeng nandun yung pwedeng masimulan mo na ito kung ano talaga yung purpose mo sa mundo or kung ano talaga yung purpose mo spiritually, etc. So, pwedeng mai-open yan. Now, moving on, new moon yun. So, pumunta naman tayo sa July 6, 2024. Okay? Wait lang, guys. Tignan ko lang yung pinaka chart. Okay. July 6, 2024, meron tayong event dito wherein yung sun ay nagkakaroon ng pag-square sa planeta sa Chiron. Okay? Yung Chiron kasi is may kinalaman yun sa sa power, transformation, rebirth, ganyan, death, evolution, and also yung Chiron is a healer, a teacher, ganon. Ngayon, dahil si Venus ay nagkakaroon ng pag-i-square dyan, dito siya actually si Venus is actually nandito pa siya sa Cancer during this time. Okay? Later on pa ng July siya mapupunta dito sa Leo. But anyway, dito siya sa Cancer. So, magkakaroon siya ng pag-square dito sa Chiron. And ito ay may kinalaman sa relationship, partnership, pwedeng magkaroon ng mga bagay na anong tawag dito? Conflict. Ganyan. Dahil pwedeng magkaroon ng tension na may kinalaman sa trabaho, sa career, hindi magkaroon ng pagkakasundo, magkaroon ng pressure, pwedeng yung partner mo, ito ay hindi lang relationship sa asawa, relationship sa ka-live-in, karelasyon. Ito ay pwedeng sa mga mga partner or person wherein meron kayong partnership together. Okay? Ito ay pwedeng may kinalaman sa contract, business partners. Okay? Or mga bagay na pinag-share ninyo. Halimbawa, share kayo sa properties or money. Ayan. So, pwedeng magkaroon ng conflict doon. Pero because si Venus yung planet, so high chance na ito ay may kinalaman sa relationship. And dahil ito ay also nasa sign ng Cancer, wherein yung Cancer sign kasi masyadong emotional, pwedeng ito ay magdulot ng tensyon or problem or stress or pag-aaway, no?
sa inyo nitong mga partner na ito. Dahil maaaring mas mangibabaw sa'yo yung pagiging emosyonal. No? Kahit trabaho or career ang pinag-uusapan, pero mas nangingibabaw ang emosyon dito na nagiging dahilan kung bakit nagkakaroon ng pag-aaway or aggressive na behavior. Okay? But anyway, July, tinitignan ko kung nasaan na akong part, July 6. So, July 15 na tayo. July 15, meron tayong Mars na nagko-conjunct sa Uranus. And, yung conjunction ng Mars at Uranus ay nandito siya sa Taurus at ito ay nasa iyong 8th house. And also, at the same time, during this time, meron ding isang event ng July 15 wherein yung Sun ay nag-i-square naman sa Chiron. Okay. So, ano yung effect noon sa'yo? Ito kasing conjunction ng Uranus at Mars in Taurus, ito medyo delikado, medyo hindi okay. Kasi why? Yung isang event or isang time na nagkaroon na pagsasama ang planetang Uranus at Mars dito sa sign ng Taurus ay year 1941. Okay? So, during that time, sa mga hindi pa po nakakaalam, ang 1941 ay giyera po yon, World War II. Ang exact date na nagkaroon ng pagsasama ay May 9, 1941. Pero ang effect kasi nito ay hindi lang doong date na yon. Pwedeng before and after ang effect nito. Bibigyan kita ng example. May 9, nagkaroon ng pagdidikit ang planetang ito. And also yung Taurus kasi para yung bull yan eh. Yung sign ng Taurus is bull talaga siya na parang nakakita ng pula na tela. So, talagang gulo. Ang ibig sabihin na talagang go, aggressive behavior talaga ng Taurus yan. And, ayun na, balik tayo doon sa example ko. May 9, yung pagdidikit, pero May 7 pa lang nagkaroon na ng pagpaprotesta na ng mga empleyado ng Walt Disney Animation. Okay? Nagkaroon sila ng pagpoprotesta, nagtagal yun, hanggang 4 months yan, yung protesta nila. And, nangyari yun May 7. Okay? So, before May 9, meron ng matinding event, protesta, pagkakagulo, ayan, dahil sa problem sa company. Ngayon, isa pang event na nangyari, example lang to, pero maraming event. If you want, pwede mo namang i-search sa Google, mga nangyari ng 1941, starting ng May, para malaman mo kung ano yung mga naging event noon. Pero isa sa mga naging event, May 27, sa Germany, nagkaroon ng pagpapalubog ng battleship, no? Pinalubog yan ng British Naval Force. Okay, kasi nga, during that time, ay World War II. So, nabanggit ko yon kasi hindi lang sa mundo may effect ang pagdidikit or pagsasama ng Uranus at ng Mars. Hindi lang sa Taurus, hindi lang sa mundo ang may effect, bagkus may effect din yon sa bawat isa sa atin, sa individual self natin. So, of course, tatalakayin natin kung ano ang maaaring maging effect nito sa iyo. Dahil ito ay nasa iyong 8th house, ang 8th house ay may kinalaman sa sex, death, ayan, shared finances, inheritance, taxes, ayan, mga loans, assets, mga property, or mga kausap mo na may kinalaman sa property. Ayan. And,
8th house is also, ano yan house for mga mystery and partners resources. Okay. Pwede magkaroon ng struggle or problem doon sa mga bagay na yon. Okay? Pwede magkaroon ng pag-aaway, pagkakagulo, and also, ayan, lalo na sa usaping mana, 'di ba? Ano naman 'yan talaga? Talagang parang lagi nang may mga ganong issue. So, pwedeng ma-brought up 'yan or mailagay sa surface yung usapin diyan. And yung mga taong kausap mo na may kinalaman sa usaping pera. Ayan. And if you are planning to apply for loan, hindi yan yung tamang time. Yan. And also, kung may mga bagay kang kailangan isettle with regards to your tax, pwede magkaroon ng problem dyan sa time na yan kasi pwedeng hindi pa ma-settle agad, may problema, etc. So, yun. And, at the same time kasi, yung sun ay nag-i-square kay Chiron. Si sun ay nasa 10th house at si Chiron ay nasa 7th house. So, ito ay may kinalaman sa sa work. Yan. And problem or pag-aaway, yan, may kinalaman nga sa work, sa career, sa business, and maaaring nandito yung time na pwedeng ma-pressure ka na gawain ang isang bagay at ito ang pwedeng magbigay ng conflict para sa'yo. Okay? And matcha-challenge ka dyan ng husto at ito ay magbibigay ng stress. Especially nga na ito ay yung Uranus and Mars ay pumalo or pumatak sa iyong 8th house, which is may kinalaman yan sa mga taxes, etc. No? And, yeah. Let's move on sa sumunod na event, which is July 20. Si Mars ay nagkakaroon ng sextile kay Neptune. Okay? Si planet of Mars is nasa 8th house and then Neptune is nandito sa iyong 6th house. Okay. So, sa baba? Oo. Dahil doon, pwedeng yung iba sa inyo, the sextile is good actually. Nagbibigay siya ng support, nagbibigay siya ng opportunities at tulong, no? Kung ano man yung mga bagay na nade-delay. And maaring may mga bagay na kusang dadating, ayan, nang hindi mo na-realize na parang may biglang may kusang dadating to help you pagdating diyan sa mga problem mo na yan. And I feel like itong taong ito, some of you, ito ay person na magbibigay talaga ng tulong sa'yo regarding sa mga problem mo. Pwedeng may mga i-share siya sa'yo or itulong na ibigay siya sa'yo para maayos mo kung ano man yung mga problem sa usapin na yon. And ito ay magbibigay ng malaking pagbabago sa'yo. Yeah. Nakakita rin tayo ng commitment na ibibigay itong taong ito for you, or ikaw, magbibigay ka ng commitment sa kanya. Some of you, kung ito ay may problema sa usaping babayaran, so pwedeng may mga makapagpautang sa'yo,
or magbigay sa'yo ng tulong during this time. And also, the planet of Neptune, ito ay may kinalaman sa healing, and pwedeng yung connection mo with this person is something na spiritual. So, pwedeng sila na rin mismo ang kusang, alam mo yon, lumapit, dumating sa buhay mo kahit di ka magsabi. Or, pwede rin namang magsabi ka. Pero, mararamdaman mo sa kanila kung talaga matutulungan ka nito mga taong to. So, maganda. Next is July 21. Meron tayong full moon sa Capricorn na sinabayan ng Mercury na nag-i-square naman sa Uranus. Wait lang guys. Titignan ko lang yung pinaka-chart kasi baka may magandang effect ito para sa iyo. Bilang medyo hindi naging okay yung mga balita ng mga nauna. So, titingnan lang natin kung anong mga support ng pwedeng maibigay nito sa iyo. Okay, so far, so good. Dahil, yung July 21, Mercury na nag-i-square sa Uranus, and also nag-i-square din siya sa Mars. Also during that time, si Moon at si Sun nagkakaroon ng opposition. Pero puntahan natin yung mga magagandang event wherein si Venus nagtatrine siya kay Jupiter, and si Mars nagtatrine siya kay nagtatrine siya kay Moon. Anyway, ano yung ibig sabihin nito? Ibig sabihin, full moon kasi is about completion. Full moon is lalo na nasa sign niya ni Capricorn, pwedeng may mga bagay na matapos sa'yo, especially kung ano yung mga bagay na minanifest mo ngayong new moon, no, na July 5. Or kung ano man yung problemang nangyari or nasimulan ngayong new moon, pwedeng matapos yan ng during that time na July 21, which is full moon. Ang nakukuha natin dito is that some of you, pagdating sa iyong career, pwedeng magkaroon ng boost or expansion. Yung iba sa inyo, high chance pa nga na ikaw ay makilala, sumikat, or marami ang tumangkilik sa'yo. Ito ay maaaring may kinalaman sa iyong business, may kinalaman sa iyong workplace. So, mas mapapansin ka ng iyong boss, ganyan. Or if you are looking forward na magkaroon ng promotion, also, this is a good time for that. Pero, may pero kasi si Mars at si Uranus ay nag-i-square sa Mercury. Pwedeng hindi mo masabi ng maayos yung mga yung gusto mong iparating. Of course, if it has something to do with promotion, pwedeng ma-challenge ka sa sarili mo, parang paano ko ba sasabihin to, ganto ganyan. And hindi mo alam kung anong decision ang maaaring gagawin mo that time. So, yeah. May kinalaman lang sa komunikasyon ang nakikita nating possible maging problem. But with the Venus and Sun na nasa 10th house, nagiging maganda naman ito kasi nga kahit hindi mo sabihin, sila na mismo makakapansin, makakakita niyan.
Also with the 10th house, nandun si Sun, which is, sa Sun is may kinalaman sa father figure. So, nakita na tayo ng mga tao, maybe a boss or someone na nagiging tatay, or maybe yung pinakatatay mo talaga, pwede magpakita ng pagmamahal pagdating sa iyo diyan. Okay? Especially with regard sa career, so pwedeng nandun yung support nitong mga nitong taong ito. And with us, ayan, meron pa dito, Sun na nagtatrine sa iyong Neptune, and si Mars na also nagtatrine sa iyong Neptune. Si Mars na nagse-sextile sa iyong Neptune. Mas more on itong mga taong ito, maaaring lalapit, may mga taong lalapit sa'yo, which is yun nga, pwedeng father figure, tatay mo mismo, or maybe a person na spiritually connected ka. Ayan. May partnership. Sila na mismo yung lalapit sa'yo dahil pwedeng maramdaman nila yung needs or pangangailangan mo talaga. And also, pwedeng yung mga taong nakakasalamuha mo rin daily. Nakakita tayo ng positive impact dito sa mga taong ito. Yan. And that is happening on your during full moon. Okay? Si full moon na nandito sa Capricorn, which is nandyan yan sa iyong 4th house. That is home. 4th house is about parents, home, yung pundasyon mo, mother, even your children. Yan. Or also moon is women, no? Na pwede rin makatulong or pwede rin magbigay ng suporta sa'yo during that time. Okay? So, that's it for now. Natatawa lang ako kasi parang lalo na sa father figure, parang wala silang pakialam sa mararamdaman mo, basta tutulungan kita, parang ganon. Or wala akong pakialam kung ano. Di ba, kung ano sasabihin ng family mo or what, sa gagawin ko to, ganyan. May ganon din dyan tayong nakukuha. So that's it for now. Thank you for watching. I love you all. Please do like and comment down below, ha. Sobrang ma-appreciate ko yung comment ko. Comment kahit po heart lang, smileys. And ayun lang. Sana naman po wala pong magko-comment regarding sa anong comment ko regarding sa sa war or Philippines, China, etc. Kasi po ako po ay nag-i-spread lang na positivity dito sa channel, at as much as possible mabigyan kayo ng guidance. And of course, regarding to sa problem na yon, ay hindi ko po yun gustong maungkat. Nagbibigay lang ako ng guidance dito pang individual, hindi po para sa mundo. Dahil kahit po bigyan ko ng guidance sila, sila na pong bahala doon, diba? Anyway, thank you for watching. I love you all, and bye-bye.